At ngayon, meron po tayong isang napaka-importanting on-chain data na lumabas na posibleng magpabago sa takbo ng ating portfolio. Habang ang lahat ay nakatingin po sa price action, may nangyayaring scarcity o kakulangan ng supply sa isa sa pinakamalaking exchange sa mundo. At yan po ay ang Binance. Sabi po, sa title ng balita dito ay XRP on-chain data signals supply shock on Binance. Is a big rally ahead? Ayan, ayon po sa pinakabagong ulat dito at data mula sa CryptoQuant, ang XRP Scarcity Index kay Binance ay tumama na sa kanyang 2-year high. Ibig pong sabihin nito ay paubos na ang XRP na pwedeng mabili o ma-trade sa mga exchange. Ang index na ito ay umakyat na sa 0.75, ang pinakamataas na level mula pa noong nakalipas na July 2024. Hindi ito biro dahil ang supply shock ay isa sa pinakamalakas na driver ng presyo sa kasaysayan ng crypto. Kapag ang demand ay nananatiling mataas pero ang supply ay mabilis na nauubos, isa lamang po ang pwedeng puntahan ng presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ito nangyayari, ano ang kinalaman ng mga whales dito, at bakit pati ang mga kilalang pangalan gaya ni Michael Saylor at saka Bill Morgan ay nagsisimula ng magsalita tungkol sa senaryong ito. Yan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang scarcity index at bakit po ba ito mahalaga. Yan, sabi rito, the XRP Scarcity Index on Binance Metric shows a rise in recent days, according to CryptoQuant analyst. It has increased to around 0.75, reflecting a notable decline in XRP supply on the crypto exchange. This means an XRP supply shock is likely due to an increase in withdrawals or slowdown in deposits. The scarcity index has reached its highest level since July 2024, hitting a 2-year high. Historically, such levels are associated with investor accumulation, reducing available liquidity for immediate selling. Yan, para po sa mga hindi pamilyar, ang Scarcity Index ay isa po itong metric na sumusukat sa balanse ng deposits at withdrawals sa isang exchange. Kapag tumataas po ang index na ito, ibig sabihin ay mas marami ang naglalabas ng XRP mula kay Binance patungo sa kanilang mga cold wallets kaysa sa mga nagdideposito para magbenta. Sa madaling salita, ang mga tao ay nagho-hoard o nagtatago ng kanilang XRP dahil inaasahan nilang tataas pa ang halaga nito. Ang kasalukuyang level na 0.75 ay nagpapakita ng matinding liquidity drain. Kapag kakaunti na lang ang supply sa exchange, kahit ang maliliit na buy orders ay pwede pong magdulot ng malalaking pagtalon sa presyo dahil wala ng sapat na sellers na sasalo sa demand. Sa aking opinyon ay nakikita ko rito ang isang klasikong pre-rally phase. Sa loob ng halos 2 taon, ngayon lang ulit natin nakita ang ganito kalalang kakulangan kay Binance. Kaya para sa akin, ito po ay patunay na ang mga investors ay wala ng balak magbenta sa kasalukuyang presyo na $1.32 hanggang $1.45. Ang accumulation phase na ito ay nagpapakita ng market ay seryosong naghahanda para sa isang supply shock rally. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kung ang Binance na ang siyang pinakamalaking exchange ay nakakaranas ng ganitong scarcity, paano pa kaya ang mga maliliit na exchanges? Ito po ang dahilan kung bakit kahit parang boring ang price action ngayon, ang on-chain data ay sumisigaw na ng explosion sa hinaharap. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa whale flow at ang 11 million daily accumulation. Ang sabi po dito ay, as CoinGate reported earlier, Ripple-backed Evernorth Holdings revealed billions in XRP withdrawn from exchanges as whale flows turned positive again.
Moreover, large holders have added almost 11 million XRP per day on average since early April, creating a supply shortage. Ayan, hindi lamang daw po si Binance ang nakakaranas nito. Ayon po sa ulat ng Evernorth Holdings, bilyong-bilyong XRP ang patuloy na inilalabas sa iba't ibang mga exchanges habang ang whale flows ay naging positibo na naman. Ang malalaking holders o yung tinatawag nating mga whales ay nagdadagdag ng halos 11 million XRP bawat araw sa kanilang mga holdings simula pa noong unang bahagi ng April. Isipin po ninyo yan, mga ka-crypto. Ang volume na yan, 11 million coins araw-araw na nawawala sa sirkulasyon ng mga exchanges. Ito po ang direktang sanhi ng supply shortage na nararanasan po natin ngayon. Sa aking opinyon, ang bilis po ng accumulation ng mga whales ay nakakamangha. Ang 11 million XRP per day ay hindi gawa ng emosyon. Ito po ay gawa ng kalkuladong strategy. Kaya sa tingin ko, alam po ng mga whales na ito na malapit na ang breaking point ng supply. Kapag naubos na ang available liquidity, ang presyong $1.40 na tinitignan natin ngayon ay magmumukhang napakamura na. Ang pagpasok ng mga institution sa pamamagitan po ng mga XRP ETF ay lalo pang nagpapakitid sa supply. Kaya masasabi kong sumasabay po ang smart money sa scarcity. Habang ang retail ay nag-aalangan, ang mga whales ay tahimik na tinutuyo ang mga exchanges. Ang numerical impact ng 11 million a day ay hindi po biro. Ito po ay isang supply squeeze na naghihintay na lang ng tamang mitsa. Pag-usapan naman po natin si Michael Saylor at saka si Bill Morgan. Yan ang pagpasok po ng Bitcoin logic dito kay XRP. Sabi dito, XRP lawyer Bill Morgan also signaled a supply shock might move XRP price to the upside. The comments came as Strategy's executive chairman Michael Saylor said Bitcoin is setting up for a massive supply shock. This has sparked optimism among the XRP army about a potential rally amid institutions' growing XRP ETF exposure. Ayan, yung actual na post ni Bill Morgan. Finally, a supply shock that might move XRP price to the upside. Isa pong malaking balita na rin ang pag-spotlight ni XRP lawyer Bill Morgan dito sa mga naging pahayag ni Michael Saylor ng MicroStrategy. Sinabi po ni Saylor na ang Bitcoin is setting up for a massive supply shock. At ayon naman kay Bill Morgan, ang logic na ito ay pwede ring i-apply kay XRP sa kasalukuyang sitwasyong ito. Ang optimism na ito ay kumakalat na sa buong XRP army dahil po sa lumalaking exposure ng mga institutions sa mga XRP ETF. Kung ang logic na ginagamit kay Bitcoin ay magkakaroon ng katulad na epekto kay XRP, asahan po natin ang isang napakalaking shift o pagbabago sa market sentiment. Sa aking opinyon, nakakatuwang isipin na pati ang mga Bitcoin maximalist concepts gaya po ng supply shock ay ginagamit na ngayon kay XRP. Ipinapakita nito na si XRP ay hindi na lang tinitingnan bilang isang utility token kundi bilang isang scarce digital asset. Sangayon ako kay Bill Morgan. Ang scarcity na nakikita natin kay Binance ay ang XRP version ng Bitcoin scarcity. Kapag ang mga institutional ETF holders ay nagsimula ng humawak or mag-hold ng malalaking porsyento ng supply, ang market ay magiging supply constrained. Kaya ang masasabi ko po rito ay simple lamang mga ka-crypto. Ang pagkilala ng mga eksperto sa supply shock ni XRP ay isa pong seryosong validation. Hindi na lang ito basta teorya. Ito po ay data-backed reality na nararamdaman na sa ating mga wallets. Sunod ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa derivatives market at ang future ng presyo. At ang sabi po dito, the derivatives market showed buying in the last few hours as per CoinGlass data.
As the time of writing, the total of XRP futures open interest jumped 0.5% to $2.51 in an hour. The 24-hour XRP futures open interest, or OI, was down more than 3%. Notably, XRP futures OI on CMA and Binance fell by more than 12% and 2% respectively. Ayan. Sa aspeto po ng trading, ang derivatives market ay nagpapakita na rin ng senyales ng pagbili. Ayon po sa CoinGlass, ang total XRP futures open interest ay tumalon sa 0.5% sa loob lang ng isang oras kamakailan. Bagamat may bahagyang pagbaba sa CME at Binance sa loob ng 24 hours, ang intraday activity ay nagpapahiwatig na ang mga traders ay naghahanda na para sa isang upside momentum. Ang kasalukuyang trading volume ay tumaas din ng mahigit 11% na nagpapakita ng lumalaking interest sa gitna ng market sell-off. Sa aking opinyon, ang pagtaas po ng trading volume sa gitna ng scarcity ay isang volatile cocktail. Ibig sabihin, kahit may mga panandaliang sell-off, may mga handang sumalo at bumili. Ang derivatives data ay nagsasabi sa atin na ang mga traders ay betting on the upside sa kabila ng panandaliang dip. Sa tingin ko, ang presyong $1.39 hanggang $1.42 ay ang ating battleground. Kapag ang scarcity ay tuluyan ng naramdaman, ang futures market ay magsisilbing multiplier ng presyo. Kaya ang masasabi ko po ay huwag pong malilin lang sa maliliit na price drops. Ang 11% increase sa volume ay patunay na may buhay sa ilalim ng surface. Ang supply shock ay hindi po nangyayari sa isang iglap. Pero kapag naramdaman na ito, ang momentum ay magiging unstoppable. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang passive income era ng crypto ngayong taong 2026. Sabi rito, if you are looking to earn passive income with crypto, yan, check our 8 proven ways to earn passive income in April 2026. Ayan, pag-uusapan po natin yan pero sa separate na video. Ayan, binanggit po dito ang paraan kung paano kumita ng passive income sa crypto ngayong April 2026. Ito ay mahalaga dahil habang naghihintay po tayo sa supply shock rally, mas mainam po na ang ating mga assets ay nagtatrabaho para sa atin. Kaya yan po ang kagandahan ng passive income. Napakahalaga po ng strategy na ito dahil habang ang supply ay nagiging scarce po sa exchanges, mas maraming investors ang pinipiling i-stake o gamitin ang kanilang XRP sa mga DeFi protocols o institutional lending platforms. Ito ay lalo pang nagbabawas sa available supply para sa trading. Para itong isang loop, habang naghahanap ang mga tao ng passive income, lalong lumiliit po ang supply kay Binance at lalong tumataas po ang tsansa ng supply shock. Kaya masasabi kong ito po ang pinakamatalinong paraan para mag-hodl. Kinikita mo ang rewards habang pinapanood mong maubos ang supply sa mga exchanges. Kapag dumating na ang rally, hindi ka lang nakinabang sa price increase, kundi pati na rin sa accumulated rewards mo. At ayan sa kabuuan, ang data ay hindi po nagsisinungaling. Ang XRP Scarcity Index kay Binance ay nasa 2-year high. 11 million XRP ang hinahakot ng mga whales araw-araw at ang mga eksperto ay nagkakaisa sa pananaw na ang supply shock ay malapit na. Ang kasalukuyang presyo na $1.40 ay tila isang calm before the storm. Sa aspeto ng on-chain data, ang lahat ng mga indicators ay nakaturo sa iisang direksyon, ang pagpitas po ng upside momentum. Habang si Bitcoin ay naghahanda para sa sarili po nitong supply shock, si XRP ay sumusunod sa parehong yapak sa ilalim ng Binance framework. Kaya manatili po tayong alerto, bantayan ang on-chain flows at lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang scarcity ang siyang nagdidikta ng tunay na halaga. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.